Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qad rafahada ahmadu subhana lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At magandang hapon sa aking mga mahal na mga kababayan na mga kakristyanuhan. Mga kababayan, kung hindi tayo mamamatay sa mundong ibabaw na ito, walang kwintang pag-uusapan ang tinatawag na religion. Opo. Kung ikaw, kababayan, kapatid, kung hindi ka mamamatay, hindi ka mawawala sa mundong ito, walang kwintang pag-usapan natin ang religion. Ngunit, tayong lahat ay babawian ng buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Kaya kababayan, mag-isip-isip ka. Kung ikaw ba'y datnan ng kamatayan mamaya, walang nakakaalam sa kamatayan. Mamaya bukas, darating si Haring Kamatayan sa iyong kapatid. At pag hindi mo nakilala ang nag-iisang tunay na Diyos, kawawa ang iyong kaluluwa. Kaya dapat mo itong alamin. Sinabi ng Allah sa Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pag-alamin mo muna o tao, alamin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya ang Allah. Kaya magulang mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na tagapaglikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na Diyos. Siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagtustos, siya ang nagbigay ng buhay. Siya din ang babawi ng buhay. Ang Diyos na tagapaglikha ay walang iba kundi si Allah. Siya nagbigay ng buhay sa iyong kapatid. Siya din babawi ng buhay sa iyo. Kaya makinig ka, kababayan, kapatid. Sinabi ng Allah, sinabi ng Allah sa banal na Quran, bakit kanya nilikha dito sa ibabaw ng mundo? Bakit ka nilikha ng Diyos? Ano ang dahilan kung bakit ka nilikha ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ka nilikha na parang hayop, kababayan, kapatid. Hindi nilikha ka ng Diyos na wala kang pananagutan pagdating sa araw ng paghukom. Hindi ka nilikha ng Diyos na walang saysay ang buhay mo sa mundong ito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko lamang ang mga engkanto, jin, gini, at tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang layunin mo, kapatid. Yan ang layunin mo, kababayan, kapatid, bilang tao na nilikha ka ng Diyos upang sambahin lamang siya. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagbigay sa iyo ng hininga. Ang hangin na iyong nilalanghap, ibinigay ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya mga kapatid, mga magulang, alalahanin mo ang mga gantimpala, biyaya ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa mga taong walang utang na loob, innal insana li rabbih lakanud. Sinabi ng Diyos, katotohanan, ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. La ilaha illallah. Bakit? Ang Diyos na tagapaglikha, binigyan kanya ng buhay. Binigyan kanya ng mata, tainga, ilong, paa, hangin na hininga mo, kababayan. Ngunit ang sinasamba mo ay ang nilikhang bagay. Gaano kawalang katarungan ito sa tagapaglikha. Kaya sinabi ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbih lakanud. Katotohanan, walang utang na loob sa kanyang Panginoon ang tao. Bakit? Dahil nilikha ka lamang para sambahin ang nag-iisang Diyos, hindi yung Diyos na tatlo na naging isa. At kapag ika'y dinamnan ng kamatayan, na iba ang Diyos na iyong sinasamba, kapag ika'y dinamnan ng kamatayan, na hindi ka nakapagbalik loob sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi ng Allah sa banal na Quran? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Ngunit pinatatawad niya ang ibang kasalanan ng sino man ang kanyang naisip. Kababayan, aking pinaanyayahan kayo sa Matwid Galandas. Sa landas na walang daya sa pananampalatayang Islam na kung saan ito ang reliyon na ibinigay ng Diyos sa sangkatawan. Kagaya ng sinabi ni Jesus Christ sa banal na Quran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Ang sino man ang magtatambal sa Allah, ipagkakait sa Kanya ng Allah ang paraiso, وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. At ang kanilang hantungan sa mga taong nagtatambal sa pagsamba sa Allah ay ang apoy ng impyerno. Sa mga gumagawa ng kasalanan, walang makakatulong sa kanila. Allahu Akbar. Kaya kababayan, mga kapatid kong mananampalatayang Muslim, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo magtagumpay dito sa ibabaw ng mundo, lalong higit sa kabilang buhay pagdating natin sa araw ng paghukom. Alhamdulillah. Kaya mga magulang, mga kapatid, pinanyayahan ko ang aking mga kababayang kakristyanuhan na kung saan wala pa sa tamang landas, ang landas na itinuro ng mga propeta, ang landas na itinuro ni Jesus Christ bilang Muslim. Mahal na mahal namin si Jesus Christ. Hindi ka matatawag na isang tunay na Muslim kung hindi mo kilalanin, dakilain, sundin si Jesus Christ bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan lang naman ang kanyang kalagayan, propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hanggang dito na lang ang aking pagbibigay ng mensahe. Bigay ko na po sa mga susunod, inshallah. Awakir dawana walhamdulillahi rabbil alamin.